hindi kikilos para kay Oliver kung walang katumbas na salapi. Yan po ang ating pagtatalakayan ngayon mga ka-idol. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog na Malaom-Laom. So alam naman natin mga ka-idol, ang ugali ni Ansing simula noon hanggang ngayon, na hindi pa rin ito nagbabago. Lahat na panloloko ginawa niya kay Daddy Frankie. Pero hindi pa rin nagpapatinag si Daddy Frankie at hindi pa rin sumusuko sa pagtulong kay Oliver, dahil nakikita ni Daddy Frankie na si Oliver may pag-asa sa kanyang hinaharap na buhay. Bago natin magpatuloy again sa mga mega love shoutout sa mga supporters ni Kuya SMB, don't forget to point, to share, and don't skip the ads kung may ads man si Kuya SMB. Malaking tulong na po to para po sa mayroong hustisya ang ating pag-upload ngayon punto por punto. Well, alam naman natin mga ka-idol, ipagpatuloy natin. Alam naman natin mga ka-idol, ang ugali ni Ansing na pira-pira lang yan. Doon tayo susukat mga ka-idol. Kung mahal talaga niya si Oliver, dapat noon pa. Kahit pagsilip man lang sa kulungan, nandun siya. Magbigay man lang ng sabaw ng isda, nandun siya. Magbigay man lang ng kape tuwing umaga si Oliver na sumasakit ang kanyang sikmura, nandun siya. Pero nasaan si Ansing that time? Wala, diba? Yun po, doon natin sukatin. Tapos ngayon sasabihin niya, babawi siya sa kanyang mga kakulangan noon. Pero nakikita niyo ba na bumabawi si Ansing? Please comment section below right now. So para sa akin, hindi ko pa po nakikita yung sinseridad, na yung tulong na mayroong kusa si Ansing na gumagawa siya ng trabaho para ikakaayos ni Oliver. Asa nakikita ko, lahat ng mga ginagawa niya kay Oliver, pinapaalam kay Daddy Frankie. Ano ang dahilan po doon? Dahil po humihingi ng kapalit na salapi. Again, salapi si Ansing. Yung po doon ang katotohanan. Huwag na po tayong paligoy-ligoy pa. Sabi dito sa mga nag-comment mga ka-idol, Daddy Frankie, sana wag sundin yung Ansing kaya lang iniinti ni Kuya Oliver. Kasi may pera, pag wala ng pera, babayaan na niya si Kuya Oliver. Pera lang ang mahalaga sa kanya. According to Bidisio Angeles. So lahat po mga ka-idol talaga, yun po ang nakikita. Nag-response si Pascal Bes. Sabi niya, absolutely true. Oo, maniniwala kayo habang may suporta pa si Oliver, nandyan yan si Ansing. Kapag wala na yung suporta, dead mo yan si Oliver ni Ansing, baka tadyakan pa yan. Punto por punto. Ganun lang po yung pinakamahirap po kay Ansing mga ka-idol. Hindi mo nakikita sa kanyang kaanyuhan. Hindi mo nakikita yung kanyang face expression. Anong SMB? Face expression na sincere siya sa pag-aalaga kay Oliver. Ganun lang po dun mga ka-idol. Ang hindi maganda kay Ansing. According to Huevos, doon si Oliver kay JJ, gusto lang niya ni Ansing sa kanya dahil paldo siya kay Oliver. Correct. Paldong-paldo siya. Kahit kay Oliver Pira, kinukuha ni Ansing. Kung sana, kung doon si, ano lang kasi, hindi naman problema mga ka-idol na doon si Oliver sa poder ni JJ. Ang problema ko, sino mag-aalaga, pag-monitor? Wala. Pagpainom ng gamot? Wala. Kasi si JJ, busy nga sa kanyang trabaho. Sana may mga sponsors na bigyan ng option si JJ na instead na magtrabaho as a construction worker, diyan na lang sa bahay, i-monitor kay Oliver. Hanggat hindi pa magaling si Oliver, si JJ mo na mag-aalaga. Sana may ganong way na sumusuportahan ng mga sponsor si JJ na kahit kunting halaga man lang, importante may pera si JJ din sa bigay ng mga sponsors. Ang importante po dun is yung pag-aalaga kay Oliver ng maayos. Hindi katulad kay Ansing na puro salapi lang ang kanyang nasa bunganga nito. According to Lunita Almeida, alam nyo naman po, Daddy Frankie, ugali ni Ansing. Sinusunod mo pa.
Oh, nagalit siya mga ka-idol. Baka pag wala na pera si Oliver, wala na siya pakialam kay Oliver. Dapat kung ano ang usapan, dapat bago umpisahan sa bahay ni Oliver, na si JJ. Isa rin po yung problema ngayon. Pera lang ang iniinteresan ni Ansing kay Oliver, hindi yung buhay ni Oliver. Yun po, dyan ang katotohanan. Yun din ang napapansin, yun din ang nasa site ni Kuya SMB sa aking napapansin sa kay Ansing. According to Elmo Basa, si Ansing wise. Yan, kuya. Si Oliver may pera. Pag wala na yung pera, hindi na yang gagalaw. Sabi pa nga ididikit niya ang bahay niya kay Oliver. Kaya sabi, ililipat daw nila ang bahay para mabilis ang paglipat nila nitong punto por punto. It's a very worst example sa mga kapatid na may gahid sa sarili. Hindi ko alam kung saan mayroong galit si Ansing. Sa kanyang napapaligiran ba? O sa kanyang buhay ngayon? Kasi hindi mo masukat yung galit ni Ansing. Ang problema ng pamilya niya, idadamay si Oliver. Kung anong problema mo, Ansing, sa asawa mo, kung anong problema financially sa pamilya niyo dyan, huwag niyong idamay si Oliver. Kahit 100 Ansing, kukunin mo pa talaga para lang mahututan mo si Oliver. What kind of sister are you, Ansing? What kind of sister are you? Tapos according to Tresita Villanueva, hi Ansing, sinayang mo pera ni Daddy Frankie. Pinatanggal yung puno tapos hindi pala doon itatayo ang bahay. Hindi ba? Pinatanggal yung kawayan, pinalinis ang lahat, tapos hindi pala doon itatayo ang bahay. Normal po ba yan na pag-iisip, mga ka-idol? Normal po ba yan? Baka gusto ni Ansing na maging beneficiary din Daddy Frankie. Diba, sabi ko noon na bago ka mag-beneficiary, kung anong naranasan ni Oliver, nakakulong siya doon sa kulungan ng baboy, sana maranasan mo rin, Ansing. Yun lang naman doon. Kasi yung kapabayaan din According to Benjamin Paneda, good day, Daddy Frankie, tapos na kasi usapan niyo, bakit sinunod mo pag-gusto na Ansing? Na-hypnotize nga. Tama ba ako? Na-hypnotize nga siya. Nasunod-sunuran kay Ansing, nako, baka balang araw makagusto yan si Daddy Frankie kay Ansing. Agoy, na malam talaga. Magkakagusto siya. Ang swerte naman ni Ansing, dero lang. Na-hypnotize ba tawag po doon mga if I'm not mistaken? Oo. Hindi si Oliver, hindi si Daddy Frankie, hindi makatanggi kay Ansing. Bakit kaya mga ka-idol? Please comment section below, kung magmartis tayo, sagarin na lang natin. Ganun na lang po doon mga ka-idol. Sa mga nandiyan, don't forget to subscribe. Naku, samahan nyo si Kuya SMB sa journey to sa loob ng community ni Daddy Frankie. Magkaisa tayo, magtulungan tayo para maging masaya. Good vibes lang tayo. Walang problema po yun. Sa mga OFW na homesick, na kailangan ng good vibes, hindi puro issue. Dito kayo kay Kuya SMB, Kaya dito lahat malaom-laom talaga. Lalo yung mga waray, ang mga Bisaya diha, agay, malaom-laom. Okay, pagpatuloy natin, dami mong Kuya SMB. According to MZ, Ansing bagay pangalan niya, Daddy Frankie. Gansing daw. According to Chona, demanding itong kapatid ni Oliver. Sinasamantala, dapat makinabang talaga si Oliver. Yung word na samantala. Oo, nandun talaga mga ka-idol. Parang lumalaki yung ilong ko ngayon Hindi, biro lang. Doon yung word natin, sinasamantala talaga. Tama si Kuya Gigi, interesado si Ansing, kaya request pa niya may second floor pa mga ka-idol, diba? Nasaan na doon hustisya, pati second floor. Hindi na normal na pang-iisip, mayroon si Ansing. I confirm na si Ansing mayroon pong bipolar 1. Inom muna tayong kape, baka tayo magkaroon ng bipolar 2.
Mhm. Yan pong higop ng virgin. Just lang. Anyway, pagpatuloy natin mga Daddy Frankie. According to Ramel Jr., halatang pera lang kayang ganyan kunwari effort si Ate Ansing. Kaya feeling busy, feeling concerned, feeling may pagpapahalaga, feeling may malasakit kay Oliver. Pag wala na maibigay kay Kuya Oliver, ay nako, kilala ko yan si Ansing, kapitbahay ko. Sigurado, tatadyakan yan. Baka balang araw, kung hindi na suportahan ni Ansing si Oliver, o hindi na suportahan ni Daddy Frankie si Oliver, baka paalisin sa bahay si Oliver punto por punto. Ganun lang po dun. Kasi ang point ko nga dito, example, hindi na halimbawa lang hindi na suportahan ni Daddy Frankie si Oliver. Tapos magbibigay sila lagi ng pagkain doon, pagkain. Tapos the end, sasabihin ni Ansing, yung bahay ni Oliver amin na yan dahil ang bayad dyan yung mga kinakain ni Oliver. Hindi pa yung mga ganun. Kasi may ganun na mayroong isip si Ansing, mga kada-idol. Ganun mag-isip si Ansing. Alright? Kaya sabi pa ni Amy Gatila, kaya nga po nagwala si Oliver. Pera din niya yan. Siya nga unang nakinabang sa pera ni Oliver. Totoo po yun. Unang gumamit ang nakikisampid lang kaysa yung binigyan ng pera, yung beneficiary. Alam nyo naman na 30,000 ang nakuha ni Ansing sa kaban ng fans ni Oliver, mga ka-idol. Kulang pa yun ba, Ansing? Hindi ka ba nahiya sa kaluluwa mo? Kung kailangan si Oliver, nasaan ka? Kahit kape man lang, nagbibigay ka ba doon kay Oliver? Hindi. Kahit tubig, mapainom mo man lang yung kapatid, nandun ka ba? Wala, di ba? Yung mahiya ka naman. Mabuti hindi nanginginig yung kamay mo pagtanggap ng 30,000. Hindi nanginginig. Kasi hindi na po yan, hindi na po normal po ang ginagawa mo, Ansing, Hindi na po normal. Tama kaya mahal niya si Oliver ngayon, Ma'am Lisa Figoria, dahil nga paldo si Ansing sa salapi. Pero kapag walang salapi yan si Oliver, nako, gagalaw kaya yan si Ansing? Malabo, mga ka-Daddy Frankie. Malabo. Kasing labo ng ilong ni SMB, kasing labo ng maulan na panahon. Kasing labo ng fog. Ganun lang po dun, mga ka-Daddy Frankie. Sinsya na po kayo, mga ka-Daddy Frankie, dahil medyo wala tayong microphone ngayon dahil nandito ako sa aking trabaho ngayon. Medyo may time pa naman. So nag-content lang na si KSMB. Sayang din naman ang oras. Okay. Kahit pa paano, mapag-uusapan tayo ngayon. According naman to Sonia, si Daddy Frankie kasi nakikinig kay Avatar na hypnotismo. Hypnotized. Yata pera ni Oliver binigyan niya ng 30K. Tingnan mo. Nakinabang si Avatar. Yung ibinigay na DSWD, tagupan, 10K. Nasa kanya yung 5K. Ibinigay ni Daddy, nasa kanya. Tapos 500, kinuha. 100, kinuha kay Oliver. Kinuha pa niya sa nakikinabang sa pera ni Oliver. Diba? Gahaman, makisalapi si Ansing. Hindi po, pera lang talaga, mga ka-idol. Yung malasakit. Yung love ni Ansing sa kanyang brother, pera ang katumbas dyan. Hindi totoo na mahal ni Ansing si Oliver. Pera-pera na lang ngayon, mga ka-idol. Alam mo naman, kung magandang isip mo, Ansing, alam mo nakulong yung kapatid mo doon sa kulungan ng baboy. Sabi mo, magulang mo nagpakulong sa kanya. Dapat if you have an idea na makatulong ka sa iyong kapatid, gumagawa ka ng paraan. Gumagawa ka ng paraan. Hindi yung papapayaan na lang kasi yun ang na alimpungatan ng yung mata, na yun ang inano ng magulang nyo. Huwag ganon.
Sabi nilang kubo na lang daw ipatayo kay Daddy kay Oliver. Kubo na lang daw. According to Conchita, si Kuya Gigi ka na lang mag-isip Kuya Oliver. Hindi yung problema po doon kay Kuya Gigi. Yung pinoproblema po, kasi may bahay naman si JJ eh. Ang pinoproblema po mga ka-idol, yung yung kung sino magmo-monitor ng gamot ni Oliver. Kung sino magpapainom. Yun po ang may problema. Hindi naman problema po yung yung pag tumira doon, matulog doon si JJ, si Oliver kay JJ, wala naman po problema. Ang problema lang, yung inaano lang ni Daddy Frankie mga ka-idol, yung magbibigay ng gamot. Ewan ko nga kung tama din yung mga tinatrabaho ni Ansi sa pagbibigay ng gamot sa kanyang kapatid. Hindi natin din alam. Ako wala na akong tiwala kay Ansing. Sa ginawa niyang kabulastugan sa pagtayo ng bahay kay Daddy para kay Oliver. Sabi pa ni Mary Lubismanos, talagang pera lang ang nasa isip ni Ansing, Daddy Frankie. Mukhang pera talaga yan, kaya walang tiwala ko si Kuya JJ sa kanya. Kilala na kasi siya sa masamang ugali niya. Ganun talaga. So, pagbigyan na lang natin, sabi pa. Walang taong ibang pagkatiwalaan si Daddy Frankie para kay Oliver eh. Sana kung may mga pamangkin siya dyan na mas malapit, katotal may mga kapatid pa man siguro si Oliver sa iba, na medyo madistansya sa kanila. Sana may concern kay Oliver sa tito niya. Masipag si Ansing pag may bayad. Yeah. Pag may trabaho na, token machine si Ansing, avatar. AKA avatar daw. Lahat pera man ang gawa, hindi na kami dyan. Bago umpisa agad. Lahat pera gawa. Punta na kay Oliver, hindi nang pamasahe yung short 1,000 daw. Di ba? Huwag nyo isalid sa vlog si Ansing kung anong gusto niya. Huwag sundin tapos kay JJ lang kami naniniwala. Kahit ako. Kay Gigi ako grupo, ayaw ko kay Ansing. Mapuno ka ng basher kung si Ansing ang sundin mo. According to Fernando Nubong. Puro basher na lang kay Ansing na lang. Pumayat na lang si Ansing sa stress na nasa, hindi pumayag si Sir JJ na itayo doon ng bahay. Pumayat siya ngayon mga ka-idol, di yun napansin. Nakagano na Ay nako mga kadadis Frankie. Again, sa mga bagong pasok, don't forget to subscribe sa YouTube channel Kuya SMB Vlog. Ito lang. Kapag walang pera, hindi gumagalaw si Ansing para kay Oliver. Yung pong katotohanan, yun ang pinaka-worst na katotohanan na mayroong pang-uugali si Ansing. Kaya, why na sincere si JJ magsabi, wag. Kasi alam sukat na ni JJ ang pang-uugali ni Ansing na hindi talaga makakatulong kay Oliver. Baka hiluan tuloy si Oliver at makuha niyang bahay. Okay? So sana is lesson na po kay Daddy Frankie na huwag agad maniniwala sa mga sabi-sabi. Dapat with confirmation. Hindi agad naniniwala. Kasi tingnan mo natin ngayon sa kabaitan. Sometimes yung kabaitan ng tao, sometimes napapahamak din. Ako ngayon na the additional lesson to kay Kuya, additional lesson, knowledge ito ni Kuya SMB sa nangyari kay na huwag agad maniniwala. Kailangan muna ng confirmation bago tayo mag-conclude ng sitwasyon, kung ano mga plano sa ating buhay. Ayan, maraming salamat po mga kadadis Frankie. Sa mga na dyan, don't forget to subscribe, like, and share, and don't exit ads. Don't exit ads mga ka-idol. Para may hustisya man yung live ni Kuya, ni-exprimer ni Kuya SMB na malam. Wala kayo sa ilong ni SMB na medyo musbong na. So maraming salamat sa mga nandyan. Lagi nagmamahal kay Kuya SMB. Nandito ako lagi para po sa inyo. Nandito po ako lagi para sa Daddy Frankie Community. Vision mission ni Kuya SMB, magkaisa magtulungan, maging solido at pulido ang community of Daddy Frankie. Yan, maraming salamat. Hanggang dito na lang po tayo mga kadadis, mga
mga kalalags, mga ka-idol, mga kananay, mga ka-senior citizen. Lalo mahal ko pang mga nanay. You know how much I love you all. Mahal ko po yung mga nanay. Kung gaano ko kamahal ang aking nanay, kung gaano ko kamahal ang aking lola, ganun ko rin po kayo. Importante. Sa po yun, ni Kuya SMB. Ayan, maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Sinsya na po kung walang microphone tayo dahil nandito ako sa aking trabaho po mga ka-idol. Nag-live po ako kagabi. Binigyan ko lang ng time ng good vibes yung mga viewers ko, kantahan. Okay, paano makikilala yung si Kuya SMB sa live niya. Sa mga hindi pa nakakapasok sa live ko, pumasok po kayo. Sometimes nag-live, hindi naman everyday ang live ko. Ang live ko 8 p.m. or 9 p.m. po nung i-start yung live ko. Kung sa mga gustong good vibes, gustong pumasok ng live ko, mag-enjoy. Lalo mga OFW, pumasok po kayo to. At sa mga gustong sumali sa GC, may GC kasi ako na may video call kami, nagtatawanan, naghaharotan ng mga senior citizens. Sa mga gustong sumali, kung gusto you want to enjoy with us, sa mga English talaga, pumasok po kayo. Mayroon akong post, pangalan ko, mag-comment lang po kayo doon. Interested. Okay? Comment lang po kayo interested para maisali po kayo ni Kuya SMB ng GC. Para sa mga gustong good vibes lagi ang buhay. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado punto por punto, pak na pak, and full na full. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. Love you.